sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Smog sa Metro Manila nalusaw na dahil sa malakas na pag-ulan ayon sa Pag-asa. Ngunit nararanasang VOG sa Taal Volcano, posibleng magtagal pa. Posibleng sabuatan ng ilang screening officers sa NAIA, sinisilip ng Office of the Transportation Security. Pagdinig sa reklamo laban sa umano'y kulto sa Surigao, inilipat sa Maynila. Pilipinas, wala pang naitatalang kaso ng Nipah virus ayon sa isang infectious diseases expert. Patuloy na mararanasan ng VOG sa may Taal Volcano. Gayunman, hindi ito indikasyon na muling puputok ang bulkan. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Posibleng maulit o magtagal pa ang volcanic gas o VOG na bumalot sa mga lugar sa paligid ng Taal Volcano. Ayon kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum, patuloy na naglalabas ng sulfur dioxide gas ang magma mula sa ilalim ng bulkan. Hindi naman anya agad mawawala ito, lalo na at kailan lang ang huling pagputok ng bulkan. Before the eruption ng Taal Volcano in 2020, wala tayong nadidetect na sulfur dioxide gas kasi nandun lang sa ilalim ng bulkan. Pero once na-open up yung volcano at umakyat yung magma papunta sa ibabaw, doon po nagkakaroon ng pag-release ng sulfur dioxide gas. Yun po ang kailangan paghandaan at patuloy na pag-iingatan ng ating mga kababayan sa paligid ng Taal Volcano around Taal Lake. Sa ngayon, wala pang malakas na indikasyon na muling sasabog ang bulkang Taal kahit nagbubuga ito ng asupre ngayon. Samantala, nagsagawa naman ng Air Quality Assessment Test ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office sa bayan ng Agoncillo. Ang isinagawang pagsusuri ay mahalaga upang malaman kung ang kalidad ng hangin ay ligtas sa kasalukuyan para sa mga mamamayang naninirahan malapit sa bulkan. Namahagi naman ng libreng mask ang bayan ng Tuy bilang proteksyon sa VOG. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dalawang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. At para sa detalye, makakapanayan po natin ang weather specialist ng Pag-asa na si Miss Veronica Torres. Magandang umaga po, Ma'am Veronica. Umaga din po sa inyo dyan, Ms. Rosalie, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa UNTV. Regarding nga, tama po kayo, may dalawa tayong minomonitor na low pressure area. Yung unang low pressure area ay nasa may 85 kilometers sa may northeast yan ng Infanta, Quezon. Pangalawa naman ay nasa 125 kilometers sa may kanluran naman ng Iba, Zambales. Itong dalawang low pressure area na ito nananatiling mababa yung tsansa na maging bagyo in the next 24 hours. And also, meron din tayong southwest monsoon habagat, patuloy epekto sa may southern Luzon, sa may Visayas, and also sa may Mindanao area. Kaya asahan nga natin na sa atin, sa Metro Manila, yung pati na rin sa buong Luzon, pati sa may Visayas at Zamboanga Peninsula, magiging maulan. May mga kalat-kalat tayong pag-ulan, pagkidlat at pagtulog. And also sa nalalabing bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, may mga isolated rain showers or thunderstorms. So sa ngayon, kung nararanasan nga natin yung mga pag-ulan, meron tayong nilabas na thunderstorm advisory kanina 11:05 na umaga, kung saan posible yung katamtaman hanggang sa malakas na ulan na may mga malalakas na hangin sa may Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Cavite, Pampanga, Laguna, Batangas at Rizal. At ito naman ay nararanasan sa ilang bahagi ng Metro Manila, sa may Quezon Province, Bataan at Bulacan. Kaya ingat sa ating mga kababayan dahil posible yung mga pagbaha, pagguho ng lupa kapag moderate to heavy rain sa ating naranasan. At also wala naman tayong gale warning kahit anong baybay natin. Ms. Rosalie? Yes, Ma'am Veronica, follow-up questions lang po. Yung smog ba natin sa Metro Manila na naranasan kahapon, tuluyan ng clear dahil sa maulang panahon ngayong araw?
kung tuloy ang clear, titingnan pa natin sa ating mga observation, pero itong pag-ulan na ito ay malaki yung tulong na para ma-reduce yung sumagpo na naranasan natin. Ano naman po ang aasahang kalagayan ng panahon sa mga susunod na araw? Sa mga susunod na araw kung dito sa Metro Manila, in the next few days, sinaasahan pa nga rin natin na magiging maulan pa rin yung panahon po natin dahil nga meron tayong mga low pressure area, meron din tayong, dahil nga sa mga low pressure area, na enhance nito yung habagat. Pero sa ilang bahagi naman ng pag nasa western part ng Luzon, in the next few days talaga, tuloy-tuloy yung mga pag-ulan po natin na mararanasan. Ganon din naman sa may Visayas area. Okay, marami pong salamat, Ma'am Veronica Torres, weather specialist sa Pag-asa. Usaw na ang smog na bumalot sa Metro Manila kahapon. Kapansin-pansin din na medyo maaliwalas na ang kalangitan ngayong araw kumpara kahapon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang dahilan ng pag-aliwalas ng skyline ng Metro Manila ngayong araw? Rosalie, dahil ito sa malakas na buhos ng ulan sa Magdamaga, kaya pumapasok na yung hangin, kaya itong smog ay unti-unti na nawawala. Sa paliwanag ng Chief Weather Bureau Division ng DOST Pag-asa, ang usok na bumalot sa Kalakang, Maynila kahapon ay tinatawag na photochemical smog. Nangyayari daw ito sa pamamagitan ng thermal inversion na itong natural phenomena na di pangkaraniwang nangyayari. Ibig sabihin ng thermal inversion, may layer sa atmosphere na yung cold air o yung malamig na hangin natatrap ng mainit na hangin. So, dahil po doon, hindi makagalaw yung mga particulates dito sa baba. So, nag-accumulate and then nagpo-form ng smog. Galing daw ito sa mga pollutants gaya ng mga sasakyan at iba pang industriya dito sa Metro Manila. Isang factor din daw ang geographical location ng Metro Manila dahil sa mapa ng Luzon makukonsidera na bahagi ng valley ang Metro Manila. Sa ngayon, unti-unti nang umaaliwala sa kalangitan sa Metro Manila dahil sa malakas na buhos ng ulan kung saan pumapasok na ang hangin. Nakadagdag din daw ang low pressure area. So, sa ngayon po makikita natin halos na medyo humina na o medyo nagki-clear na. Isang factors po yan, umulan po ng malakas kanina madaling araw o kagabi dahil sa thunderstorm. And then, dahil dito sa presence ng low pressure dito sa may West Philippine Sea at dito sa may east ng Quezon, isang factors po yan na yung hangin medyo gumagalaw na. Dagdag pa ng DOST Pag-asa, nakakasama sa kalusugan ang taglay na nitrogen oxide ng photochemical smog na ito na nangyari sa Metro Manila sa pangmatagalang pagka-expose dito. Sa ngayon, Rose, ay patuloy na ang malakas na buhos ng ulan dito sa Quezon City na may kasama ng kulog at siglat. Kanina pang isang oras na alos itong ulan na tuloy-tuloy na ito, Rose. Alright, maraming salamat Ryan Lacanlale, nagulat ng live mula sa Quezon City. Tiniyak ngayon ng isang infectious diseases expert na wala pang naitatalang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas. Sa pag-aaral ng mga eksperto, sinasabing mas nakamamatay ang virus na ito kumpara sa COVID-19. Sa ngayon ay nakararanas ng Nipah virus outbreak ang bansang India. Ito ang balita ni Gladys Tawabi. Isang bagong virus ang mahigpit na binabantayan ngayon ng mga health expert matapos na magdeklara ng outbreak nito sa may southern India. Ito ang tinatawag na Nipah virus na ayon sa mga eksperto ay unang natuklasan sa Malaysia noong 1998. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Rotjin Solante, sinasabing nakukuha ang Nipah virus mula sa fruit bat o isang uri ng paniki na pwedeng maipasa sa tao. At isa sa tinitingnan ngayon ng mga eksperto ay ang posibleng human-to-human transmission ng virus na siyang nakikitang dahilan sa pagdami ng mga nagkakasakit
mahigpit sa India. Halimbawa, may isang tao na infected, kagaya ng nakikita nila ngayon, and being handled by some of those na hindi alam nila na meron na palang Nipah virus. So, the body fluids of those who are being infected na ma-expose yung tao na handling that infected individual without the gloves, without washing their hands, and then touching their face, touching their mouth, then that can also be another route of transmission. Paliwanag ni Dr. Solante, mas nakakamatay ang Nipah virus kumpara sa COVID-19, kung saan nasa 50 hanggang 75% ang mortality rate nito. Ibig sabihin, 4 sa bawat 5 tinatamaan ng Nipah virus ay namamatay. Isa sa mga characteristic ng Nipah virus is that it will really be fatal because of its ability to infect the brain, no? Yung tinatawag natin na encephalitis. So encephalitis is inflammation of the brain. And you can just imagine when you have an infection that causes inflammation of the brain, it will also affect other functions of other organs, particularly the heart, the lungs, and doon nakikita natin na it can also be a multi-organ infection and can be fatal and deadly. Ayon sa mga doktor, ilan sa mga sintomas ng Nipah virus ay ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit at pangihina ng katawan. Gayon din ang matinding pananakit ng ulo at madalas na pagtulog. Maaari rin itong humantong sa biglaang pagtigil sa pag-function ng baga at puso ng isang tao. There's no treatment, no? So walang gamot to, walang antiviral, wala talagang maidapat na gamot dito na pwedeng makasave ng life, no? And that's the reason why mataas ang mortality. And at the moment, wala din tayong bakuna pangontra dito sa Nipah virus. Bagaman nagsisimula ng lumaganap ang Nipah virus sa India, tiniyak naman ni Dr. Solante na wala pang naitatalang kaso nito sa Pilipinas. Gayunman, sinabi ng health expert na dapat itong bantayan ng mga otoridad upang hindi makapasok sa bansa, lalo't parehong tropical countries ang India at ang Pilipinas. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Good news para sa mga motorista. Makalipas ang 11 magkakasunod na oil price hike, may nakaambang rollback sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil companies, maaaring bumaba ng 20 hanggang 40 sentimos kada litro ang presyo ng diesel, habang nasa 15 hanggang 35 sentimos naman ang posibleng maging bawas sa gasolina. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, September 26. Pinulong ng Department of Trade and Industry ang mga manufacturer ng basic commodities at prime necessities para pag-usapan ang hiling na itaas ang suggested retail price. Ayon sa kagawaran, pumayag ang mga ito na ipako muna ang presyo ng kanilang mga produkto. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Bukas ang ilang food manufacturers sa bansa na huwag munang magpatupad ng taas presyo sa mga pangunahing bilihin. Ibinahagi ito ng Department of Trade and Industry o DTI matapos nilang makipagpulong sa naturang mga kumpanya tungkol sa kanilang hiling na dagdagan ng presyo ng nasa 40 basic necessities at prime commodities na may suggested retail price. Sa isang Viber message na ipinadala ni DTI Undersecretary Kim Loki nitong Webes, September 21, kinumpirma niya ang tugon ng mga manufacturer na pansamantalang hindi ipatupad ang nakaambang pagtaas ng presyo sa ngayon. Siniguro naman ni DTI Secretary Alfredo Pascual sa mga manufacturer na bibigyang konsiderasyon ng pamahalaan ng kanilang hiling nang hindi naman makokompromiso ang kapakanan ng mga may hirap na consumer. Samantala, ayon sa Canned Sardines Association of the Philippines o CSAP, nagbabawas na ng produksyon ng ilan sa mga manufacturer para maiwasan ang inaasahang pagkalugi. Pangamba ng grupo, baka magsara o magtigil operasyon ng mga gumagawa ng sardinas, bunsod ng nawawalang kita. Sa isang panayam, sinabi ni CSAP Executive Director Francisco Bencamino na isa ang 11 magkakasunod na linggo na taas presyo ng krudo kaya lumaki ang gastos ng mga manufacturer. Ito anya ang dahilan kaya dumoble ang presyo ng tamban sa 44 hanggang 45 pesos per kilo mula sa dating 28 pesos per kilo.
Nakaapekto rin maging ang paghina ng piso laban sa dolyar na nagpataas naman sa presyo ng imported na latang kanilang ginagamit sa produksyon. Dagdag ni Buen Camino, pumayag ang kanilang grupo na sumunod sa mandato ng DTI para makaiwas sa penalties at bukas din anya sila na pag-aralan at pag-usapan pang mabuti ang natalakay na issue sa produksyon sa mga susunod na araw. Samantala, tiniyak naman ng DTI na magkakaroon naman ng isang consultation meeting sa mga manufacturer upang tugunan ang mga problemang inilatag sa kanila. Ayon kay Pascual, sisiguraduhin niya ang pakikipagtulungan sa mga manufacturer ng asin at sardinas sa bansa para maresolba ang kanilang mga hinaing. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paikliin sa 7 araw ang 15-day period na ibinibigay sa mga importer upang patunayang lehitimo ang kanilang pag-aangkat ng produkto. Ayon sa Pangulo, ayaw niyang makahanap pa ng paraan ng mga smuggler na malusutan pa ang batas. At sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento. Pag hinanap sa iyo yan, bibigay nyo kagad. So bakit pa 15 days? Dagdag pa ng Pangulo, patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang malabanan ang rice smuggling. Nais din ni Pangulong Marcos na agad maipamahagi sa mga mahihirap na pamilya ang mga nakukumpiskang smuggled na bigas. At maghanap kayo, tingnan natin, tiyakin natin na yung mga smuggled rice ay mahanap natin. Dahil ito ang dapat nating ibigay sa taong bayan. Ngayon, yun na nga nangyari. At nag-imbestiga, marami na po, siguro nababalitaan naman ninyo, na merong marami na yung nahuhuli, marami na yung nakikita, medyo natigil ang mga smuggler. Siyempre, sumusubok pa rin yan, pero binabantayan namin ang gusto. Nais dagdagan ng isang mambabatas ang bilang ng mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Samantala, lusot na sa plenaryo ng Kamara ang panukalang pondo ng Congress of the Philippines at iba pang maliliit at malalaking ahensya ng gobyerno para sa 2024. Ito ang balita. 4.4 milyon na mga pamilya ang bilang ng mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan kada taon. Dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, dumadami pa ang mas mahihirap sa bansa. Kaya nais ng isang mambabatas na taasan pa ang bilang na ito at gawing 5 milyon sa susunod na taon. Ginawa ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang pahayag sa plenary debates ng Kamara para sa 2024 budget proposal ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kung pwede po natin itong palawakin pa, no? Gawin po natin itong 5 million kung maaari ngayong 2024. Kung kakayanin po ng ating budget. Ayon naman sa budget sponsor ng ahensya na si Appropriations Committee Vice Chairperson at Negros Oriental 1st District Representative Jocelyn Lim Kai Chong, nasa 100,000 households ngayon ang nasa waiting list ng 4Ps. Hiniling din ito sa kapulungan ng Kongreso na isama sa probisyon ng 2024 budget ng Kagawaran ang pagtaas sa aumento sa ayuda ng mga benepisyaryo ng 4Ps nang usisain ng kapwa mambabatas hinggil sa issue. Sa 207.37 billion pesos na proposed budget ng DSWD para sa 2024, 112.8 billion pesos ang nakalaan para sa 4Ps. Yung pong kanilang food pie ay bumabalik na naman po doon sa pagkain ng noodles, ng instant noodle araw-araw. Gusto natin po silang tulungan na makapag-increase agad. Sana magkaroon ng special provision ang Kongreso na malagay siya sa program. Samantala, lusot na sa plenaryo ng Kamara ang 2024 budget proposal ng DSWD, gayon din ng Congress of the Philippines. As of September 23, natapos na ang sponsorship at interpellation period ng plenaryo ng Kamara para sa panukalang pondo ng mahigit sa 40 malaki at maliliit na ahensya ng gobyerno. Sa September 26 naman, kabilang sa uusisain sa plenary ang 2024 budget ng Office of the President, Vice President, Department of Education at iba pa.
Muling tiniyak ng liderato ng Kamara ang pagpapasa sa panukalang 2024 national budget na nagkakahalaga ng 5.768 trillion pesos bago ang session break ng Kongreso sa September 30. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pa ring supply ng kuryente ang mahigit sa 400,000 bahay sa bansa. Sabi ng National Power Corporation o NPC, target nilang maserbisyuhan ang mga ito bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Nasa 10% ng mga bahay sa bansa ang wala pa ring supply ng kuryente. Sa budget hearing sa Senado kahapon, sinabi ni National Power Corporation o NPC Executive Director Fernando Rojas na nasa 1.25 million households na sa Pilipinas ang mayroon ng supply ng kuryente. Pero mayroon pa ring nasa 479,000 na bahay ang nananatiling wala o kaya'y hindi sapat ang supply ng kuryente. Target anya itong mabigyan ng supply ng kuryente bago matapos sa Administrasyong Marcos. Over the whole country, about 10% of the households are yet to be served. So that's the target for energization with this administration. So we're working with NEA closely in addressing those problems. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, dapat ding tutukan ng NPC ang nasa 32,000 mga bahay na hindi pa rin 24 oras ang supply ng kuryente. Sagot ng NPC, hamon sa kanila ngayon ang mataas na presyo ng diesel. Because of the budgetary constraints, it's very difficult for NPC to accelerate the 24 hours because of the price of diesel. As the prices normalize, we will continue the previous policy of seeing how far the load justifies additional hours operation. Nowadays, I think electricity is a fundamental right already. So it's like in the internet. You need 24 hours internet. So it's our responsibility to assure that there is 24-hour supply. Sabi pa ng NPC, pinapabilis na nila ang hybridization program kasama ang pribadong sektor na tutulong sa mga lokalidad na magkaroon ng hanap buhay. Layo ng hybridization program na mapababa ang gastos ng NPC sa langis na ginagamit sa pagpapatakbo ng mga planta sa pamagitan ng paggamit ng renewable energy gaya ng solar power. Pinasusumite naman ni Senator Gatchalian sa NPC kung magkano ang kakailanganing budget sa pagbili ng supply ng langis para makapagbigay na ng sapat na supply ng kuryente. Nasa 41 billion pesos ang panukalang pondo ng NPC para sa susunod na taon. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gumugulong na ang isinasagawang investigasyon ng Office for Transportation Security hinggil sa pagnanakaw umano ng security screening officer ng pera mula sa isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. At kasama sa iniimbestigahan ngayon ng OTS ang posibleng umano'y sabwatan sa ilan pang screening officers ng NAIA. Nauna nagsinabi ng OTS na maaaring may sindikato na nasa likod ng naturang insidente. Ito ang balita ni JP Nunez. Mula sa 3 screening personnel sa Ninoy Aquino International Airport na napaulat na iniimbestigahan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa pagnanakaw ng $300 mula sa isang Chinese na pasahero, ayon sa Office for the Transportation Security, mayroon pang isang screener ang pinaghihinalaan nilang posibleng sangkot rin sa insidente. Ayon kay OTS Administrator Undersecretary Mao Aplaska, posibleng mayroong sindikato na nasa likod ng sinasabing kaso ng nakawan sa NAIA. Based on this new development, we are now looking at the possibility of talagang meron silang nagkakonsyabakan sila ng pagka-commit nitong Niparos activities na ito. Bagaman sa ngayon, hindi pa nila ito nakikita bilang isang bagong modus operandi sa NAIA dahil ito pa lamang ang unang beses na may napaulat na ganitong kaso ng nakawan. Pero kung susundan ang pattern sa mga napaulat na pagnanakaw sa paliparan, nangyayarian niya ito sa mga departing passengers. We are alarmed because seemingly there's a pattern of discouraging complainants from pursuing the case. Kasi alam naman po natin
na yung mga naging complainant po ay ito yung mga departing passengers. Samantala ayon sa OTS, mayroon na silang nakalap na sapat na ebidensya upang sampahan ng grave misconduct ang screening officer na nakunan sa CCTV na umano'y lumunok ng pera. Ayon kay Yusek Aplaska, bukod sa video na kumalat online, mayroon pa silang ibang mga CCTV footage sa airport na nire-review. Marami na ring airport personnel ang nakuna ng testimonya na maaaring magpatibay sa kasong administratibo at kriminal na kanilang ihahain laban sa screening officer. Yung kasing mga video at saka pictures na lumabas, those are not the only evidence that we have gathered. We have gathered several footages from the Manila International Airport CCTV system, together with some affidavit of the members of the screening team at saka yung ibang mga nandun sa airport. Nauna nang sinabi ng OTS na iginiit ng OTS screener na tsokolate at hindi pera ang kanyang isinubo. Pero hindi kumbinsido dito ang OTS. Nangako naman ang OTS sa mga pasahero sa NAIA na patuloy nilang gagampanan ng maayos ang kanilang trabaho dahil mayorya pa rin ng mga screening officer ay matitino at tapat na nagsisilbi sa bayan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaiigting na ng Office for Transportation Security ang kanilang baggage inspection procedure upang mapigilan ang pagnanakaw ng kanilang mga tauhan. Sa isang panayam, sinabi ni OTS Administrator Mao Aplaska na hanggat maaari ay hindi hahawakan ng screening officer ang bagahe ng pasahero. Bawal din umanong ipasok sa bulsa ang kamay. Pagkatapos ng proseso ay dapat nakabukas ang palad nito. Inaayos na rin nila ang pagtataas ng sahod ng mga screening officer. Dahil sa hilig sa mga pagkain, hindi napapansin ng karamihan na naaabuso na pala ang atay, lapay at apdo ng ating katawan. Kaya nauuwi sa pangamba at umaabot sa operasyon na tinatawag na hepatopancreatobiliary. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang mga sakit sa atay, lapay at sa apdo ay mga kondisyon na apektado ang digestive system ng ating katawan. Kaya kapag ito ay napabayaan ay maaaring mauwi sa operasyon na tinatawag na hepatopancreatobiliary surgery o kilala rin sa tawag na HPB surgery. So, there are a lot of things. So, syempre, kalahati pa lang yung nasabi ko, hepatobiliary, may pancreas pa, no? But there's too much to tackle. No? We may be able to tackle it in a different time, but it's a combination of all these three organs that would help in our digestion. Okay? So, let's move to just about the diseases of hepatobiliary. Kapag hindi maganda yung function ng liver, patient will end up with liver failure. And bakit nagkakaroon ng liver failure? Dahil napapagod yung liver eh. Remember, the liver works to metabolize what we take in, what we drink, what we eat, everything. The liver will detoxify, will filter, whatever term that we use as we call it, and then magtatrabaho pa siya, gagawin pa niya yung kailangan niyang i-produce, no? So, if the liver becomes too tired, kasi marami tayong iniinom na alcohol, so nakakasira yun ng atay. Meron tayong tinatawag na inflammation, yung pamamaga. So, ang ating liver cells, magmamaga. After niya magmaga, syempre, mag-heal din siya. Magkakaroon ng scarring. So, once it goes through this inflammation, scarring, syempre, pag gumaling ang sugat, peklat. When there's peklat, that is when we call as fibrosis and leading to cirrhosis. And in the end, pag itong mga process na to, from a normal liver to fatty liver to fibrosis to cirrhosis, cancer can also set in. And on the other hand, yung bile naman, kapag hindi balanse ang mga components ng bile, kasi meron yung bile pigments, merong cholesterol, merong water. Kapag itong tatlong components ito, pag hindi siya balance, ito na ang lagi nating naririnig, gallstones, bato sa abdo. So kapag magkaroon ka ng bato sa abdo, kailangan mo talagang maoperahan kasi maraming complications yan.
Payo ng eksperto na panatilihin ang maayos na pangangatawan, iwasan ang paninigarilyo, alkohol at iba pa na maaaring makaapekto sa functions ng ating liver, pancreas at gallbladder. The most important really is self-care and protect yourselves from hepatitis B, from toxins such as alcohol, smoking, and eat well, sleep well, love much. So these are important so that we have a very good lifestyle, good habits, and prevent diseases because, you know, stress is a risk factor too. Alamin ang iba pang dahilan kung ano ang mga sanhi na maaaring humantong sa HPV surgery. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilipat sa Maynila ang pagdinig sa mga reklamo laban sa ilang miyembro ng umano'y kulto sa Surigao del Norte. Kabilang sa reklamo na isinampas sa kanila ay ang pang-aabuso sa mga kabataan. Ito ang balita ni Dante Amento. Hahawakan na ng Department of Justice Main Office ang reklamo laban sa 13 miyembro ng Socorro Bayanihan Services Inc. sa Surigao del Norte. Ito ang sinasabing umano'y kulto na nag-ooperate sa lugar. Kabilang sa sinampahan ng reklamo ng National Bureau of Investigation ay ang kanilang leader na si J. Renz Kilario alias Senior Aguila. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, bumuo ng isang special panel of prosecutors na didinig sa mga reklamo tulad ng kidnapping, qualified trafficking, paglabag sa anti-early child marriage law at iba pa. Inaasahan din na dadalhin dito sa Maynila ang mga witness kasama ang mga kabataan na biktima umano ng pang-aabuso. Isa sa ilalim din ang mga ito sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ. We brought the case here para kami na ang bahalang tumingin sa mga allegations doon sa complaint affidavits at sa mga complaints na final against the suspects. Kaya dito na ho i-hear yan sa DOJ. Sa kanyang nakaraang privilege speech, inihayag ni Senator Risa Ontiveros ang umano'y pang-aabuso ng kultong ito, partikular sa kabataan, sa komunidad ng Socorro sa Surigao del Norte. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Sinagot ng tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea ang naging pahayag ng China na political drama lamang umano ng Pilipinas ang issue hinggil sa pagkasira ng coral reef sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, mag-uusap naman sa susunod na linggo ang Department of Justice at ang Office of the Solicitor General kaugnay sa kasong isasampa laban sa China hinggil sa pagkasira ng coral sa Rosul Reef. Nagbabalik si Dante Amento. Hindi lamang basta drama kundi isang marahas at seryosong krimen laban sa sangkatauhan ang pagkasira ng coral reefs sa may West Philippine Sea. Ito ang tugon ng tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela sa naging pahayag ng China kung saan sinabi ng mga ito na political drama lamang umano ng Pilipinas ang usapin ng pagkasira ng corals sa Rosul Reef. Sa kanyang post, sinabi ni Commodore Tariela na dapat nang itigil ng China ang kanilang paratang laban sa BRP Sierra Madre na siya umanong nagdudulot ng polusyon sa karagatan at sa halip ay dapat ituon ng sisi sa sandamakmak na Chinese militia vessel na umuokupa sa karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala, nakatakdang magpulong sa susunod na linggo ang Department of Justice at Office of the Solicitor General upang pag-aralan ang kasong maaaring isampa ng pamahalaan laban sa China hinggil sa pagkasira ng coral reefs sa may West Philippine Sea. Kaugnay nito, kukonsulta rin ng DOJ sa mga international environment law expert upang makuna ng kanilang opinyon sa issue. So that we can discuss the cases that may be filed in relation to the violations of the environmental laws in the West Philippine Sea and view this as our responsibility to the world. Una nang sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Francis Ardelesa na kabilang rin sa Philippine team na dumulog sa Permanent Court of Arbitration na maaring humiling ng bayad pinsala ang Pilipinas sa China.
Ito ay dahil sa ginawa nilang artificial island sa may West Philippine Sea na nakasisira sa ecosystem. Malinaw din anya na nagdulot ng pinsala ang aktibidad ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binuksan ngayong araw sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang pinakabagong programa ng pamahalaan na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Pinangunahan mismo ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Camarines Sur, makibalita tayo kay Brian Baldarahe, live. Brian, ano ba yung Bagong Pilipinas Serbisyo Fair at saan-saang lugar ngayon nagbukas ang bagong programa na yan ng Marcos Administration? Yes, Rose, binuksan ngayong araw ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa mga probinsya ng Ilocos Norte at Davao de Oro, Leyte at dito sa lalawigan ng Camarines Sur. At layon nga nito na mailapit sa publiko ang mga serbisyo ng pamahalaan upang madali itong ma-avail ng ating mga kababayan. Maaga pa lang ay libu-libong mga kababayan na natin ang pumila para mag-avail ng iba't ibang government services sa binuksang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, partikular dito sa bayan ng Nabua sa Camarines Sur. Dumating mismo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ang inaugurasyon nitong naturang programa. Ilan sa mga opisina ng gobyerno na maaaring puntahan ng ating mga kababayan dito ay ang Land Transportation Office o LTO para sa mga nagnanais ng bago at mag-renew ng lisensya. Philippine National Police kung saan maaaring magproseso ng police clearance, LTAP application and renewal at drug test. Passport on Wheels para sa DFA para sa mga nagnanais kumuha naman na mag-renew ng passport. Maaari din makakuha dito ng NBI clearance. Pero sa ilalim ng programang ito, isinasagawa din ang pamamahagi ng iba't ibang livelihood at educational services ng pamahalaan gaya ng pamamahagi ng farm equipment, rice seeds at fertilizer discount voucher mula sa Department of Agriculture. Meron din Rose na Kadiwa store na itinayo sa naturang programa para naman makabili ang ating mga kababayan ng murang halaga ng mga pangunahing bilihin. Ipinagkaloob din dito, Rose, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang mga fish cages at mga bangka para sa mga benepisyaryo nito. Meron din isinasagawang tupad payout mula sa DSWD at CLOA turnover mula naman sa Department of Agrarian Reform o DAR. Nagsagawa din dito, Rose, ng namigay din dito ng scholarship galings naman sa mga sa TESDA at DOST. Sa kabuuan, umabot sa 50 programa ng gobyerno mula sa 30 ahensya ng pamahalaan ang isinagawa kasabay ng pagbubukas ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Target na nasabing programa na mabenepisyohan ang mahigit 1 milyong Pilipino mula sa 83 probinsya dito sa bansa. Rose, tatagal ng 2 araw ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa lahat ng mga probinsya na iikutan nito sa Pilipinas. Rose. O Brian, mukhang maaliwalas ang panahon mo dyan, hindi katulad dito sa Metro Manila na umiiral ang thunderstorms ngayon. No? Kaya nakita natin sa video inserts na marami sa mga kababayan natin ang nag-avail ng services. May initial na ulat ka ba kung gaano karami na ang mga kababayang napaglingkuran itong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair? Yes, Rose, kanina sa pagsasalita ng ilang mga opisyal dito sa lalawigan ng Camarines Sur, target nilang maserbisyohan dito yung 200,000 residente mula dito pa lang sa probinsya ng Camarines Sur. Pero pa yung karating na probinsya na Camarines Norte para mabigyan ng mga iba't ibang serbisyo mula sa pamahalaan. Rose. O Brian, hanggang anong oras naman tatanggap yung hanggang anong oras pwedeng pumila yung mga kababayan natin sa iba't ibang government services dyan sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair? Yes, Rose, tatagal ito hanggang alas 5 ng hapon at hindi pa silang pumunta hanggang ngayon. Rose, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng iba't ibang serbisyo publiko at iba't ibang mga services mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno dito sa partikular dito sa Nabua, Camarines Sur. Rose. Okay, maraming salamat Brian Baldarahe, nagulat ng live mula sa Nabua, Camarines Sur. Tinamaan ng isang Ukrainian missile strike ang symbolic Black Sea Fleet ng Russia sa Crimea.
Batay sa Moscow, isang serviceman ang nawawala kasunod ng missile attack. Kita sa footage sa social media ang usok mula sa gusali sa Sevastopol. Nangyari ang pag-atake habang bumibisita sa Canada si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ilang targets na sa Crimea ang tinamaan ng pag-atake ng Ukraine, kabilang na ang isang air defense system at 2 naval vessels. Narekomenda ng US Centers for Disease Control and Prevention o CDC ang isang bagong bakuna upang protektahan ang mga sanggol laban sa respiratory syncytial virus o RSV. Sinasabing kaya nitong protektahan ang mga infant mula sa virus sa unang 6 na buwan nito. Ito ang balita ni Danny Delieva. Dapat makakuha na ng respiratory syncytial virus o RSV vaccine ang mga babae na nasa 32 hanggang 36 na linggo ng kanilang pagbubuntis. Ito ay upang maprotektahan ang kanilang sanggol mula sa virus batay sa isang advisory committee ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC ng Estados Unidos. Sa botong 7-11, inirekomenda ng komite ang injection araw ng Biyernes, September 22. Gayunman, kinakailangan muna ng formal na endorso ng rekomendasyon mula sa CDC Director na si Mandy Cohen bago maipamahagi ang bakuna sa publiko. Every death is a tragedy that can now potentially be avoided. Our recommendation this week is a historic step in the fight against this respiratory virus. Tinatawag na Abrisbo ang single-dose shot na likha ng Pfizer at aprobado na ng Food and Drug Administration o FDA. Sa pamamagitan ng bakuna na isusulong ang production ng antibodies ng isang ina at naililipat sa pamamagitan ng placenta. Ito ang kauna-unahang inaprobahang bakuna upang maprotektahan ang mga sanggol laban sa RSV. Ipinakita ng clinical trial data na tumatagal ang proteksyon ng vaccine sa unang 6 na buwan ng sanggol. Karaniwan na ang katamtama ng epekto ng RSV sa mga bata at malulusog na adults, subalit mas matindi ang banta nito sa mga edad 4 pababa. Sa Estados Unidos, nagdudulot ang RSV ng 80,000 hospitalizations at 300 kamatayan sa age group na ito, taon-taon. Danny Delieva, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 2.8 milyon na mga tao ang naapektuhan ng 6.8 magnitude na lindol na tumama sa Morocco noong September 8 ayon sa isang government official. Mahigit sa 2,900 na residente ang nasawi sa sakuna at karamihan sa mga ito ay nasa High Atlas Mountains ng Morocco. Kulang 60,000 bahay ang napinsala at 32% dito ang gumuho. Magkakaloob naman ang gobyerno ng tulong pinansyal sa bawat pamilyang naapektuhan ng lindol na nagkakahalaga ng $244 o mahigit 13,000 pesos kada buwan. Wala naman sa 4,600 na mga Pilipino sa Morocco ang naapektuhan ng lindol batay sa Philippine Department of Foreign Affairs. Maaaring may stigma pa para sa iba ang China brands pero kumpiyansa ang CF Moto na mabibigyan nila ng competitive choice ang mga riders sa kanilang bagong labas na CF Moto 800 MT na siyang susubukan ni Kuya Daniel Rason ngayong linggo sa Manibela. Ito ang balita ni Brian Evangelista. So, babiyahin na tayo, papunta ng Pangasinan para doon sa ating dadalawin sa Manawag. At ito na ang ating sasakyan ngayon, going there. Hanggang pauwi. Sa halagang mahigit kalahating milyong piso, ano-ano kaya ang mga features na matatagpuan sa CF Moto 800 MT? Well, isa ito sa mga options na pwede mong pagpilian at the price point na 578,000 pesos with 800cc displacement and
meron kang sport and rain mode. Sabi nila, i-update pa din nila to. Magkakaroon pa ng ibang mga riding modes. No? Plus, meron tayong yung adjustable na yung windscreen mo, heated yung grips mo, may mga iba pang mga features na pwede mong ma-enjoy. Okay naman so far yung kanyang handling, stability, yung kanya namang power, hindi ka naman mabibiti na rin siguro para for a newbie rider like me. Kaya actual ding sinubukan ni Kuya Daniel kung gaano ka-fuel efficient ang ating featured touring bike. Okay, kakarga tayo ng gasolina para malaman natin at magre-reset tayo ng ating odometer. Dito tayo. Lipat tayo sa kabila. Karagahan natin ng gas. 95. Yan boss, pasuyo na lang po ulit ha. Sensya na kayo. Kami nagtitingin lang ng gaano ba kalakas kumain. Yan, okay po. Salamat po. Yan, okay. So far, full tank tayo. Tingnan natin ngayon. 25 to 27 kilometers per liter ang claim naman nito ng CF Moto na consumption niya. Abangan ngayong linggo sa Manibela ang naging resulta ng fuel test consumption ni Kuya Daniel sa CF Moto 800 MT at maging performance nito on the road. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagan. Tunghayan ang live performances ng ilan sa inyong mga paboritong OPM artists sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan. Kabilang sa magpe-perform ang Philippines Prince of R&B Chris Lawrence at Janine Tenyoso, habang ang bandang Moonstar 88 at ang singer-songwriter na si TJ Monterde ang aabangan sa bagong serye ng Wish Date Concert. Ito ang balita ni Gladys Tawabi. Sumayaw, sumunod na sa ating takdang panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Tuwing linggo ay binubusog ng good food and music ang mga dumadayo sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan. Dahil bukod sa masasarap ang pagkain, tampok din ang live performances ng ilan sa ating mga paboritong OPM artists sa KDR at night. This time, hindi lang isa, kundi 3 performers ang mga harana bukas, alas 6 ng gabi. Ito ay sina Janine Tenyoso, Jason Fernandez, at ang Philippines Prince of R&B Chris Lawrence. There's no better way than spending your Sunday night with good food and good music. Samantala, malapit na ring matunghayan ng mga wisher ang inaabangang bagong serye ng Wish Date na pinamagatang memoir. Ito ay istorya ng pag-ibig at pagkakaibigan na pagbibidahan ng ilan sa mga hinahangaang aktor: Alice Dixon, Luella de Cordova, Joshua Junicio, Devon Ceron, at Shira Diaz. Bukod sa makabagbag damdamin na short film, dapat ding abangan ang live performances ng mga tampok na OPM artists. Up-and-coming artist Hacky, But when I'm down and feeling blue, singer-songwriter Pinyal, no one hears won't sing to the tune of rock alternative band Moonstar 88, ay magwawakas, teka muna. at singer-songwriter sensation TJ Monterde. Sa plano, paano nangyari? Ang
konsepto ng Wishdate Concert ay kombinasyon ng film, theater at live performances sa pagtutulungan ng Wish 1075 at KDR Music House. Wishdate Memoir, matutunghayan na yan ngayong October 1, 2023. Araw ng Linggo, alas 6 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. NFA Council itinaas sa 23 pesos per kilo ang bilis sa tuyong palay at 19 pesos naman sa bagong aning palay. Price cap sa bigas pwede nang alisin sa katapusan ng Setyembre ayon sa isang agricultural group. Ang buying price ng NFA mula ngayon ay sa dry ay 19 to 23. Ang wet ay magiging 16 to 19. Harvest season nag-start na ngayon, pero ang peak is October. So ang tingin naman natin by first week of October, yung presyo pwedeng alis na yung cap. Mga mangingisda pangunahing apektado ng pagkasira ng bahura sa Rosal Reef at Escodasiol. Philippine Coast Guard bubuo ng team na mag-iimbestiga sa pagkasira ng coral reefs. The seabed resources, supposedly ang mag-exploit at mag-explore nito ay sambayan ng Pilipino. But with this kind of damage marine ecosystem, it will also affect our fisher folks, no? Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa Negros Oriental tuloy sa October 30. Buong probinsya isinailalim sa COMELEC control. Napatunayan po talaga namin overwhelmingly na talaga naman ang gusto ng mga kababayan natin doon ay tumuloy ang eleksyon. Larawan na umano'y bumaril kay Attorney Alzate sa Abra, inilabas ng Philippine National Police. Kita po yung mga mukha nitong mga suspects na ito, lalong-lalo na yung isang naunang lumapit kay Attorney Alzate. 2022 confidential funds ng Office of the Vice President pinagtalunan sa plenaryo ng Kamara. Paghihigpit sa paglalaan ng Confidential and Intelligence Fund, isusulong naman ni Albay Representative Edsel Lagman. Madam Speaker, so, ibig wala tayo doon sa contingent fund. So, ibig sabihin nun, hindi po natin pinag-uusapan dito. Please allow the sponsor to finish your statement. No. Kasi po, Madam Speaker, ang tinatanong ko lang dito kung meron o wala. Ang problema po is ayaw po natin makinig. Gusto ko po, Madam Speaker, paliwanag. I will initiate some changes on the appropriation of the CIF and the entitlement of some agencies. Imbak na bigas sa mga warehouse ng NFA, planong dagdagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya makikita ninyo, pupunuin nila itong warehouse, dagdagan natin, gagawin natin, mas malaki ang buffer stock. Sinasabing kulto sa Surigao del Norte, iniimbestigahan na ng Philippine National Police. The most challenging part of conducting investigation is really how to build up the case. 2 pulis na sangkot umano sa pangungutong sa mga transport group sa Bacoor, Cavite, arestado sa Intrampet Operation. These individuals stand accused of collecting monthly payments known as payola from tricycle operators, drivers associations, and other transport groups. Mayor Alinader Balindong ng Malabang, Lanao del Sur itinanggi ang akusasyon na may kinalaman siya sa pagpapaputok ng baril noong August 31 COC filing. I deny it. I have nothing to do with that. Bakit ko? Pamamahagi ng fuel subsidy tuloy na matapos aprubahan ng COMELEC ang hiling na exemption sa spending ban ng Department of Transportation. Ang commitment natin, ilalabas natin ngayong araw na ito ang exemption na yan. Hindi natin patatagalin. 2024 National Budget Bill ipapasa ng Kongreso sa susunod na linggo ayon kay House Speaker Martin Romualdez.
Certification ni Pangulong Marcos sa 2024 budget bill bilang urgent legislation, paraan lang umano upang pagtakpan ng hindi tamang paggastos sa pera ng bayan ayon sa isang kongresista. China, itinanggi ang aligasyon ng Pilipinas na sila ang responsable sa pagkasira ng bahura sa West Philippine Sea. Empleyado ng Office of the Transportation Security, itinanggi ang paratang na paglunok ng $300 na umano'y ninakaw niya mula sa isang Chinese national sa NAIA. Panghuhuli sa mga motoristang sumisingit sa EDSA Busway, aaraw-arawi na ng MMDA at Interagency Council for Traffic o IACT. Consistency in the enforcement might bring back the discipline that we want. So, tuloy-tuloy lang ang gagawin namin. Mga ebidensyang magpapatunay sa pagsuko ng dalawang aktivista na sina Jonila Castro at Jed Tamano, inilabas ng NTF-ELCAC. We were betrayed, unfortunately, through a web of deceptions. Their parents were betrayed. People who expressed their willingness to help were betrayed also. And more importantly, yung betrayal of truth. Pasok sa NCR at ilang lalawigan sinuspende dahil sa smog at fog. Nararanasang volcanic smog sa Taal, walang kinalaman sa smog sa Metro Manila. Yung temperatura po, dapat yung hangin habang tumataas ang altitude, no? Papunta sa kalawakan, ay mas malamig. Pero yung malamig na hangin ngayon ay nasa ibabaw lamang. Unang batch ng mga pinadeport na POGO workers mula sa POGO Hub sa Pasay City nakaalis na. Muling pagpasok sa Pilipinas ng mga naturang dayuhan, ipagbabawal na. Since the POGO lost its license, these foreign nationals don't have any reason anymore to stay here in the Philippines. Mas mataas na cash grants para sa mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino program hiniling isama sa 2024 budget ng DSWD. The agency can submit the resolution of the council approving the increase, and the ball is in the hands now of Congress whether to put it under the special provision under unprogrammed funds. At dating MMDA Chairman at Marikina 1st District Representative Bayani Fernando pumanaw na. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Gawa, 10:38. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.